Hello. Magandang gabi sa lahat. This is Justin Talk News PH. At ngayong gabi na to, pag-usapan natin to dahil bukas ang birthday ng ating living hero at nag-iwan ng totoong legasya sa bansang Pilipinas na nakaukit na. It is written in our history na walang ibang pinaka magaling na presidenteng totoong nagmahal sa kanyang bayan, walang iba kung hindi si Rodrigo Roa Duterte. At ito ay pag-usapan natin ng gabi na to sa ibang perspektibo. Gusto ko lang ibalik ang mga sitwasyon na nangyari nung pagdukot sa kanya, pagkidnap sa kanya ng administrasyon na to papunta ng Dahig at dinala sa Dahig. Para sa akin, at ito sinabi ko na noon pa sa mga vlog ko, na yung pagka-kidnap ni President Duterte ay parang siya mismo ang nagtulak o nagplano na pwedeng mangyari sa kanya yun. At isa-isa dumating ang mga eksena na yun at yung naisip niya noon ay naganap. Kasi ganito yun. Nung nasa Hong Kong sila, doon pa sa speech niya, sinasabi na niya na kung ako ay huhulihin, kasi may balita na nga na huhulihin siya ng administrasyon, i-arestuhin siya. Alam na niya. At mismong mga cabinet secretaries niya na nakapaligid sa kanya at sumama sa kanya doon sa Hong Kong, doon sa event na yon na napakarami mga OFW na umaattend, na halos umaapaw na yung binyo hanggang doon sa baba, maraming hindi nakapasok. Sa kanyang talumpati, sinabi na niya na talagang huhulihin siya sa pag-uwi niya yan sa NAIA. So alam na niya yun. Kahit na sa mga babala ng kanyang mga kabinete ay tinuloy pa rin niya. Dahil sa tingin ko, naisip na niya yan. Naisip niya ang pangyayari na yan na magaganap at kung anong purpose niya na pasukin yung pangyayaring yun. Ngayon, lagi ko na sinasabi na yung maniobra na yun para sa akin, dahil marami nagsasabi napakahina naman ng si Presidente, lalo na itong mga loyalista at mga trolls. Kaya palang huliin, ang tapang-tapang yan, tapos kaya palang huliin, hindi pala nakapalag. Pero nakita ba ninyo kung ano nangyari? Yung pagkahuli niya, yung pagkakidnap niya, diyan ang crux ng sabihin natin, diyan nagsimula na bumagsak ang administrasyon ng bangag natin presidente. Bakit? Na-expose lahat ang mga kabalastugan na ginawa ng administrasyon na to. At unti-unti ang mga taong hindi pa seryosong kumakampi sa kanya ay unti-unting pumupunta sa kanya, hindi lang dahil sa awa, kung hindi sa katuwiran. At nakikita nila doon sa Pangulong Duterte ang katatagan ng loob at ang pagrespeto niya sa batas. Nakita mo yung nasa William Moore siya, anong sinabi niya? Na mahirap na kung magkagulo tayo, magkaroon ng maraming tao, ng mga supporters. Pwede naman siya manawagan doon sa mga supporters niya, dahil nung panahon na yun mayroon pang internet, nakikita pa yung mga kaganapan doon sa loob, na marami siyang mga sinasabi kay Torre, yung kapalmukha na Torre, with regards to
sa pangyayaring yun na maging culpable si Torres sa mga ginagawa niya, na maging totoo naman yan in the future. Darating ang punto na yan. Sinasabi niya na yan ang mangyayari sa iyo, pero hindi talaga siya nananawagan. Kasi kung nananawagan pa siya, sigurado maraming tao ang pupunta doon para protektahan siya. Pero hindi yan nangyari. Kahit napakatagal ng oras na nandoon yung mga tao, mga supporters niya, pero hindi niya ginawa yan. At ito, parang nakikita niya tuwing hakbang niya, hindi yan sabihin na pagkatalo, kung hindi hakbang papunta sa victory. Kasi linamon, kinagat talaga ni BBM ang lahat na ginagawa niya. Sa akala nila na maging successful sila, matahimik ang mga tao, at yung mga supporters ni President Duterte ay matatakot at hindi na susuporta sa kanya. At ang mga tao may ipapakita nila ng administrasyon na talagang may kasalanan si President Duterte at dapat siyang litisin sa ibang bansa. Pero hindi yan ang nangyari, dahil talagang sinunod ni President Duterte ang proseso. Ngayon naman ang kamalian ng administrasyon, that tuloy-tuloy ang paglabag nila sa proseso. At nakikita nila yan ni E.S. Miguel Dia at ni President Duterte. Malamang nag-uusap sila. Kaya malalaman din natin yan kung sakaling makalabas si President Duterte sa dahig, kung ano bang talagang nangyari dyan, kung ano bang nasa isip niya. At sa tingin ko yan, isa sa mga plano niya na talagang kalabanin ang administrasyon na to para mapabagsak sa pamaraan ng legal na paraan. At nakita rin niya kung sa pamagitan lang ng eleksyon, pamagitan ng demokratikong paraan o legal na paraan, parang mahihirapan ang Duterte camp, ang mga supporters ni Duterte na gagawin yan. Kaya para sa akin, ultimate sacrifice yun, ang pagpadakip sa kanya, ang pagsama niya papuntang dahig. Kasi pwede naman siyang hindi uuwi, doon na lang siya, tulad ng ginawa ni Harry Roque, nag-asylum na lang siya. May balita pa nga, nahanda ang China tatanggapin siya kasi na asylum seeker, at marami nag-suggest sa kanya. At nang nalaman din natin na nag-monitor sa kanya yung sarili niyang cabinet secretary na si Anyo, na napaka-traitor. Ngayon nalaman natin na tumatanggap rin pala ng malita nakakagalit yung pangyayari na yan. Kaya yun, design ni President Duterte na mangyari. As things are going or happening, unti-unting nalagay sa kanyang isip, sasama na lang ako nito. Kasi ito ang isang mga reason na talagang tuluyan masisira ang administrasyon ni BBM, at ito nga ang nangyari. Talagang yung plano niya natutupad. Yung mga tao siguro out of kindness, sympathy, empathy sa kanya, ay nabubuo lalong humigpit ang pagmamahal ng mga Pilipino sa kanya dahil sa ginawa niyang sakripisyo. At ito, nabubunyag ang mga kalokohan ni BBM. Mga sinasabi niya totoo, mga paratang niya totoo. Anong sinabi niya tungkol kay BBM? Bangag. Totoo talaga. Mayroon pa siyang mga speech na maniniwala ba kayo sa isang bangag na presidente? Address to the Armed Forces of the Philippines. Pati ang Armed Forces natin na corrupted. Alam naman natin kung anong ginawa ni Browner. Ano nangyari kay Browner. Kaya hindi sila nagre-react. Despite the fact na nihuraka na ang karapatan ng mamamayan, sobra ng pagnanakaw, wala pa rin silang reaksyon dahil sila kasama
sa sindikato ang Armed Forces of the Philippines. Sorry na lang doon sa mga titinok dyan. Pero wala kayong naisip kung hindi protektahan ang ang inyong mga interest at yung pensyon ninyo. Bilib pa ako sa mga retired general na iba, talaga kinukumpronta. Dito nga napatunayan sa paglabas ng 18 Marines. Ngayon, marami nga nagtanong, ba't hindi nyo hulihin na lang yung 18 Marines? Takot din sila. Di ba? Takot sila. Dahil sa mga supporters niyan, napakaraming mga sundalo. Yan. Kaya, napaka malaking intriga itong pangyayari sa bansa natin. So, balik tayo doon sa nangyari kay President Duterte. So, nung dumating siya sa dahig, na-expose din ang ICC sa mga injustices, sa mga practices ng ICC sa pagpatupad ng batas, na maraming biases at injustices at labag sa karapatang pangtaong ginawa nila kay President Duterte. Na ito, na-recognize na ng ibang bansa sa mga pahayag ng mga observer sa ibang bansa, mga human rights group din na nagsasabi na talagang binayulit ang karapatan ni President Duterte. So ito, talagang para sa akin, hindi yan ikakalungkot. Hindi yan dapat natin sabihin na itong pagkakulong ni President Duterte diyan sa dahig ay isang failure. Kung hindi ito victory sa mga taong nagmamahal ng ating bansa, na na-expose natin itong rehime na to. At may isang tao nagsakripisyo, matandang tao na para sa atin ay isang bayani, at yun ay walang iba kung hindi si President Duterte. Siya lang ang nagsakripisyo para sa atin. Patuloy ang pagsakripisyo niya sa ginawa niya sa bansa natin, ang pagbura niya almost completely sa droga dito sa bansa, na magiging narco state na sana tayo. Napigilan niya yan at ayaw i-recognize ng mga adik. Ayaw nilang i-recognize, siyempre. Silang inuhuli natin eh. Sila ang pinipigilan natin sa kanilang maladimonyong mga gawain na sinisira nila ang kabataan ng ating bansa. At sino pa? Itong mga komunista, mga teroristang komunista na for 56 years walang ibang ginawa kung hindi ang pumatay, mangikil ng pera sa mga negosyante. At ngayon napakalungkot, nasa Kongreso at Senado na sila. Kaya ang batas natin mismo ang nagtulak sa kanila na maging successful, na magkaroon sila ng pwesto yan sa ating Senado, sa ating Kongreso. So, nakikita natin si President Duterte. At sa tingin ko, ang sunod na mangyayari ay malaking kasiyahan para sa mga mamamayang Pilipino, dahil magkaroon ito ng interim release sa tingin ko sa President Duterte, at malaking porsyento na manalo ang kampo ni Atty. Copad diyan sa jurisdiction na petition na sinampa nila sa korte diyan sa ICC. Kung mangyari yan, talagang matupad yung pangarap natin na makauwi si President Duterte as a living hero. At napakahaba ng legasya na iiwan niya dito sa bansang ito. Sa napakaraming mga proyektong ginawa niya, but ito ay mga material at konkretong legasya na patuloy natin makikita sa pagdaan ng panahon. But para sa akin, walang eternal legacy na maiiwan niya ang pagturo niya, ang alaga niya sa kaugalian na dapat ipunla niya sa mga puso ng ating mga mamamayan. Yan ang pagmamahal sa
sariling bayan, ang ating pinakamamahal na bayan na Pilipinas. Kasi siya mismo ay sobrang pagmamahal sa bansa natin at pagmamahal sa kanyang mamamayan, na ito nga ginawa niyang sakripisyo para sa sarili niya. Bakit nasabi ko yan? Pwede naman niya manahimik na lang sa Davao. Pwede na siya hindi kakalaban. Kakalaban sa administrasyon. Pwede rin siya hindi kakalaban. Sasang-ayon na lang. 'Di ba? So yung ambisyon ng mga Marcoses na hahawakan ang posisyon hanggat pwede, hanggat sa pinakamatagal na panahon ay hindi natupad dahil kay Presidente Duterte. At yan, itong sinasabi pa nga ng isang abogado na kalaban na nagiging prosecutor dyan sa ICC na si President Duterte gumawa daw ng maraming clone na katulad sa kanya. Ang ibig niya sabihin na si President Duterte anti-drugs, kung ano-ano mga paratang niya, pero hindi yan. Nagiging clone kami sa kabutihan, sa ugaling katinuan, sa integridad na dapat natin ipakita, at ang pagmamahal natin sa bansa natin, sa bayan nating Pilipinas. Yun ang nakukuha namin. Naging clone kami, at yan ang dala-dala namin, pagmamahal sa bansa, patriotismo, at pagiging matinong Pilipino. Kung kami ay mamumuno or hahawak ng isang posisyon sa pamahalaan, kailangan ipakita namin ang utmost integrity tulad ng pinapakita ng ating mahal na Pangulo, at simplicity ng pamumuhay. Walang korupsyon, walang bahid ng korupsyon, at totoong serbisyo para sa mamamayang Pilipino, tapang at malasakit. Yun ang gustong iiwan ni President Duterte sa ating mga puso. At yan ang legasya na naitanim niya sa dibdib natin, sa mga puso natin, sa ating isipan. At yan ay mamumunga pa, mamumunga ng maraming mga Pilipino sa pamamagitan ng ating pagsabi na kailangan natin mahalin ang ating bansa, at gagawin natin ang matinong pamumuno para makamta natin ang totoong progreso at kapayapaan dito sa bansang ito. At ito ay pinapakita natin, pinapakita sa atin ng ating living hero na si President Duterte. Birthday niya ngayon, 81 years old, at yung mga panahon na nandito siya sa atin are the golden years na buhay ng mga Pilipino, despite the fact na maraming mga nangyaring mga masamang pangyayari tulad ng pandemic sa kanyang pagganap being the president of this nation. So we wish President Duterte a longer life. I don't believe na hanggang 81 lang siya. I'm thinking that baka abutin pa siya ng 100 sa tingin ko sa kanya. Hindi ako maniwala na ganyan lang kabilis ang mga matitinong tao na katulad sa kanya na mawala sa mundong ito. Meron pa siyang misyon na gagawin, at naniniwala ako na nandyan lang yan, at marunong ang Panginoon, at may awa din ang Panginoon sa atin na nagsusumamo na makauwi ng ating pinakamamahal na living hero na si President Rodrigo Roa Duterte. So we wish na lang for happy birthday kay President Duterte. Salamat po sa iyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. At nandito lang kami para patuloy kayong suportahan. So hanggang dito na lang tayo. Itong napaka-memorable na araw na to, being the birthday of our beloved President Rodrigo Roa Duterte. So maraming salamat sa inyo sa pagdalo niyo dito sa Justin Talk News Page, and I hope before you leave this channel
kindly press like, share, and subscribe. Maraming salamat po at good evening sa inyong lahat.